Isa naman pong pagbati ng maligaya at mapagpalang araw sa lahat. Sa amin po mga minamahal na taga-subaybay at taga-panood ng programang ito. Welcome po kayong muli sa isa namang episode nitong Prophetic Insight, na kung saan tayo po ay magbibigay ng mga updates naman ng mga napapanahong usapin na pinag-uusapan ngayon sa buong mundo, na ito po ay may kinalaman sa propesya ng Biblia at may connection sa ating kalagayan bilang mananampalataya, sapagkat ito ay naghahamon ng ating katayuan bilang Kristiyano. At ito ay magpapakita kung saang side tayo nakatayo sa panahong ito. Subalit bago po natin patuloy na pag-aralan ang ating aralin sa pagkakataong ito, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Diyos na mahabagin, marami pong salamat sa pribilehyo naman na pinagkatiwala mo sa amin upang kami po ay makapag-aral. Tulungan po kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng pagkaunawa at karunungan, bukas na puso't isipan sa mga bagay na ito. Pagpalain po kami, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagdinig at pagtugon sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay isang tema na kung saan ito po ay medyo masilan. Subalit, sa puntong ito, hindi po tayo nandito upang mangundina ng sino mang tao o kaya atakihin ang ating iglesia, kundi ipahayag ang katotohanan. Sapagkat ito ay babala sa atin, tayo na nabubuhay sa huling kapanahunan, sapagkat may mga pagkakataon na tayo po ay nagkukompromiso. At dinadala natin ang ating pangalan, dinadala natin ang ating kalagayan sa panganib. Kaya sa pagkakataong ito ay titingnan natin na kung sakaling nandito na nga tayo, ano ang mga hatol, ano ang payo ng ating Panginoon na dapat nating sundin, dapat nating sundan upang tayo po ay patuloy na maakay sa kaligtasan. Ang tema po natin pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatan nating creeping compromise. Pagkukompromiso na gumagapang sa ating denominasyon, sa ating iglesia. Pagkikipagkompromiso na nagdadala ng ating katayuan sa panganib. Nagdadala ng iglesia, nagdadala ng kapatiran sa side ng kaaway. Kung kaya, titingnan natin ito ng may mas malalim na pananaw at titingnan natin kung ano ang payo sa atin ng Panginoon kung paano tayo makaiwas o makaalis sa puntong ito. At yan ang pag-aaralan natin. Kung kaya, gusto ko pong tingnan natin ito na may bukas na isipan, bukas na puso, at magsilbing babala sa atin, sa ating mga pamilya, sa ating mga tahanan, sa ating mga individual na miyembro ng iglesia, mga kaibigan, mga kapatid. At masumpungan natin ang ating sarili na nakatayo tayo sa pundasyon ng katotohanan, sa side ng Panginoon, hindi sa side ng kaaway. Ang sabi po dito sa manuscript release, page 154, God's purpose in giving the third angel's message to the world is to prepare a people to stand true to Him during the investigative judgment. So ang panukala po ng Panginoon sa pagbibigay niya ng mensahe ng ikatlong anghel, at kung titingnan po natin ang Revelation 14:9-12, itong mensaheng ito ang last warning, message of mercy ng ating Panginoon. Ito ay babala para sa sangkatauhan sa huling kapanahunan. At ang purpose nito, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ng inspired writings na binasa natin, ay para maghanda ng mga tao na tatayo na totoo, tapat, loyal sa ating Panginoon sa panahon ng paghuhukom. Sapagkat kung tayo ay masusumpungan na tapat sa ating Panginoon, tayo ay maaabsuelto sa kasalanan. Subalit kung masumpungan tayo na hindi tayo nakatayo sa side ng Panginoon, we will be found guilty, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi ng patuloy, this is the purpose for which we establish and maintain our publishing houses, our schools, our sanitariums, hygienic restaurant,
treatment rooms, and food factories. This is our purpose in carrying forward every line of work in the cause. So ito po ang panukala ng Panginoon na sa pagdadala natin ng babala sa sangkatauhan, patungkol sa tatak at pagsamba sa hayop at sa imahe nito, ay naglagay ang Panginoon ng mga institusyon na kung saan magsisilbing medium kung paano natin gagawin ang mga bagay na ito. Katulad na lang po ng sinabi kanina, publishing houses na kung saan mag-distribute tayo ng mga babasahin, ng mga sulat, aklat na magsisilbing babala. Katulad ng ating mga paaralan, na magtuturo tayo sa mga kabataan, sa mga tao, kung paano mahanda din sila sa paghuhukom. Katulad ng hygienic restaurant, na magtuturo tayo sa pamamagitan ng pagkain, na kung paano at iingatan ng ating sarili, at kasama ang sanitariums. At sa pagkakataong ito, mga kaibigan, mga kapatid, gusto kong i-specify itong sanitariums, sa larangan ng pakikipagkompromiso na nagdadala ng panganib sa bawat isa sa atin. At itong pakikipagkompromisong ito ay titingnan natin, mga kaibigan, sapagkat ang sabi po dito, the sanitarium is to be the Lord's memorial, a witness to the efficacy of the truth. Those who come to the institution are to say that in it, the fear of the Lord is known to be the beginning of wisdom. So, ito ang panukala ng ating Panginoon sa pagtatayo ng mga pagamutan. Na ito ay magsisilbing memorial, alaala ng kapangyarihan, ng paglalang at pagliligtas ng ating Panginoon. Na bawat isa daw na may karamdaman, physical man o spiritual, na pupunta dito upang magpagamot, ay makita nila sa mga nagtatrabaho dito, sa sistema dito, sa paraan ng panggagamot dito, na ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Napakaganda ng panukala ng Panginoon. Kung titingnan natin, makikita natin ang kanyang biyaya, ang pag-ibig at pagliligtas. Na gusto niya na dalhin ang sangkatauhan sa pagkakilala ng tama at madala sila sa pagliligtas. At makita nila na ang pagkatakot sa Panginoon. At alam natin ang sabi ng Biblia, ang pagkatakot ay nangangahulugan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Makita ng tao na itong ating mga pagamutan ay nagsusunod sa prinsipyo ng katotohanan. At makita nila na ito ang pasimula ng karunungan. Ang sabi sa patuloy, when the banner of truth is no longer the honored, respected banner of the institution, the Lord will withdraw from the institution His keeping power. The work to be done by our sanitarium is to labor for the salvation of the men and women who come for treatment. Ang sabi dito, subalit, kung ang bandila, ang banner, ang tatak ng katotohanan, kung ang banner ng pagkatakot sa Diyos na nagpapakita ng pasimula ng karunungan ay hindi na nire-respeto, hindi na iginagalang, hindi na itinataas sa institusyon na ito, ay tatanggalin ng Panginoon ang kanyang protective power sa lugar na ito. Sapagkat ang panukala ng Panginoon sa institusyon na ito ay gumawa para sa mga babae at lalaki na pagpunta nila dito ay makasumpong sila ng kaligtasan. Ang sabi dyan, to bring men and women to a belief of the truth is the work which is to be done by all institution. If this cannot be done in our sanitarium, why should we be at the expense of erecting them? Sabi kanina, para makita ang efficacy of the truth. Yung epekto ng katotohanan sa ating buhay na mag-manifest sa atin, lalo sa mga manggagawa sa institusyon na ito, na sila ay ipinapamuhay nila ang katotohanan na kanilang pinapaniwalaan. Subalit, kung hindi ito mangyari, ang sabi doon, walang saysay. There is no reason na magtayo pa ng ganitong institusyon. Maliwanag, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ng patotoo, na kung hindi natin masusunod ito, ay walang saysay para tayo ay magpatuloy dito.
Ang sabi po dito, when Christ saw in the Jewish people a nation divorced from God, He saw also a professed Christian church united to the world and the papacy. Nung makita daw ng Panginoon na itong kanyang sariling bayan mismo na Hudyo, ano po, ay humiwalay sa kanya, nakita niya ang kaparehan na sitwasyon ng mga nagpapanggap na mga Kristiyano na nakipag-isa sa sanlibutan at kapapahan. Nakita niyo po mga kaibigan? Pag tayo ay nakipag-isa sa sanlibutan, sa prinsipyo ng sanlibutan, sa kanilang mga lay, sa kanilang mga kagustuhan, sa kagustuhan ng kapapahan, tayo ay humihiwalay sa ating asawa na si Kristo. Why? Because the church is supposed to be the bride of Jesus Christ, and He is the groom. Subalit kung tayo ay makikipag-isa sa sanlibutan, tayo ay nagkipag-isa sa kanila, at tayo ay humihiwalay sa ating Panginoon. We are divorced. We can no longer be called as Christian, as the bride of Jesus Christ, because we are already divorced. Ano po? Wala nang saysay, mga kaibigan. Kung tayo ay makikipag-unite man lang sa kagustuhan ng gobyerno at ng kapapahan. Ang sabi sa patuloy, and as he stood upon Mount Olivet, weeping over Jerusalem till the sun sank behind the western hills, so he is watching over and pleading with sinners in this last moment of time. Soon he will say to the angels who are holding the four winds, let the plagues loose, let darkness, destruction, and death come upon the transgressor of the law. Will he be obliged to say to those who have had great light and great knowledge, as he said to the Jews, oh, that thou hadst known, even thou, in this thy day, the things which belongs unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. So ito ang nakakalungkot mga kaibigan. Nung makita ito ng Panginoon, ang sabi niya, nalungkot siya sa Jerusalem. Sabi niya, doon sa apat na anghel na humahawak ng apat na hangin sa apat na sulok ng sanlibutan, bitawan niyo na ang hangin na yan. Bayaan mo na ang pagkawasak, ang kamatayan ay mahulog sa mga sumasalangsang sa aking kautusan. Ang sabi niya, mauobliga ba ang Panginoon na itong mga kataga na ito ay sasabihin niya rin sa grupo ng tao na may dakilang liwanag, subalit hindi ito pinapamuhay? O nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid, ano po, kung ito ay mangyari mismo sa atin. Kaya ano po ang sabi ng Testimonies Volume 5, page 75 and 76? I have been shown that the spirit of the world is fast leavening the church. You are following the same path as did ancient Israel. There is the same falling away from your holy calling as God's peculiar people. You are having fellowship with the unfruitful works of darkness. Ano po? Sabi niya, nakita ko na itong sanlibutan ay nagsisilbi ng pampaalsa. You are leavening. Para bagang sa tinapay, ito yung ang nagpapaalsa sa tinapay, ito yung kasalanan na ang sanlibutan nandito na sa iglesia. Ano po? Nang sabi niya nagpapaalsa na o gumagawa na sa iglesia, ang sabi doon, ating sinusundan ang yapak ng sinaunang Israelitas sa pagtalikod sa katotohanan, ano po, sa pagkakasala, ano po ang sabi doon? At tayo ay nakikiisa na sa mga gumagawa ng masama sa kadiliman. Nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid na po, na yung panukala ng ating Panginoon na napakataas, napakaganda, ngayon, tayo mismo ang bumabaluktot at sumisira nito sa pakikipag-isa natin sa mga tao na gumagawa ng masama. Ang sabi dito, ano po, sa patuloy, your concord with unbelievers has provoked the Lord's displeasure. You know not the things that belongs to your peace, and they are fast being hid from your eyes. Your neglect to follow the light will place you in a more unfavorable position than the Jews upon whom Christ pronounced woe. Nakakalungkot mga kaibigan po. Ang ating pakikipag-isa, sabi doon, ano po? Your concord with unbelievers has provoked the Lord's displeasure.
hindi natutuwa ang ating Panginoon sa pakikipag-isa natin, no? Sa mga hindi mananampalataya. Nakikiisa tayo. Nang sabi dito, tinatago sa atin itong panahon natin na hanap sana ng kapayapaan sa atin. Paano natin masasabi na tayo ay nakikiisa sa sanlibutan at sa kapapahan? Tingnan po natin ito sa larangan ng napapanahong usapin. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, pagdating dito sa pagbabakuna na may kinalaman sa ating kalusugan. Ano po? Tingnan po natin itong article na ito. Ito po ay galing sa Amerika. Ang sabi dyan, New Vatican document, refusing to get vaccinated can seriously jeopardize public health. Ang sabi ng Vatican. Ang sabi sa baba ng NPR News, in Christmas message, Pope Francis urged coronavirus vaccine for all. Sabi ng CTV News, Pope criticizes people going on holiday to flee COVID-19 lockdowns. So makikita natin dito mga kaibigan, mga kapatid, that primarily, it is the Pope himself who urges people to be vaccinated. Opo? So ito ang panukala. Kung titingnan natin mga kaibigan ang revelation that the beast is sitting on the mountains in the merchant of the earth, therefore, makikita natin that all these leaders of the world, including the businessmen, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng hayop na walang iba ang kapapahan. Ano po? So makikita natin itong mga kaibigan na napakalinaw. Kung kaya nga, ito ay na-feature natin sa mga nakalipas nating presentation, pero gusto kong balikan. But our point here is not to condemn this person, ano po, na sabihin na mali or whatever, kundi tingnan lang natin ang kanyang, kumbaga, solusyon, kaparaanan, ano po. Ngayon, ang sabi dito, ito po ay tweet ni Pastor Ted Wilson concerning the vaccination. Ano po ang sabi dyan? Friends, many have wondered about the church stance on the new COVID vaccine. Here is the very important article addressing concerns and offering counsels from the General Conference, Health Ministries Department, the Biblical Research Institute, the Loma Linda School of Pharmacy, and School of Public Health. So ito ang kanyang advice doon sa mga nagtatanong tungkol sa katayuan natin bilang Adventista del Séptimo Día regarding sa vaccines na ito. Ang sabi niya, ito ang katayuan natin ayon sa hatol, sa payo ng General Conference, ng Department of Advent Health, ng Loma Linda School of Pharmacy and Medicine. So, titingnan natin mga kaibigan, ang isa sa mga nirefer niya na dapat source ng information natin pagdating sa vaccination. Sapagkat itong mga institusyon na ito, ang sabi dito, General Conference, Health Ministries Department ng General Conference, Biblical Research Institute at Loma Linda School of Pharmacy and School of Public Health, ito ang mga institusyon na kung saan dapat nating tingnan, susugan, hanapan ng payo pagdating dito. Ngayon, I want to single out this Loma Linda School of Pharmacy and Public Health. Ano po? Sapagkat sabi ni Pastor Ted Wilson, if we want to be informed about vaccination, ito yung mga reference natin. Ngayon, sabi kanina, God will withdraw His protective power when we concord to the unbelievers, especially to the world and the papacy. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, tingnan po natin ito. Ito po ay galing sa Loma Linda mismo. Ito po ay galing sa Seventh Adventist Church. Kung makita po yung logo niyan sa right side. COVID-19 vaccines addressing concerns offering counsel. Yan po. Payo ito. Ito po ay si Michael D. Hogue, Farm DFA. Yan po ang kanyang title. From Vaccine to Vaccination. Ang sabi niya po, ito po ay December 8, 2020. In conversation with the Loma Linda University School of Public Health, Michael Hogue, Dean of Loma Linda School of Pharmacy,
who serves on the US Centers for Disease Control, CDC. Ibig sabihin, itong taong ito, na din ng Loma Linda School of Pharmacy, ay nakikipag-ugnayan sa CDC. At kung titingnan natin ang CDC, ito po mga kaibigan, mga kapatid, ay nasa pamumuno nitong si Anthony Fauci. Ano po? At itong si Anthony Fauci ay sa ating previous study, nakita natin na ito ay under ng Jesuit order. Ano po? So, a Seventh-day Adventist din of our institution is working together with a Jesuit person. Maliwanag po yun. Ibig sabihin, they are in concord with the unbelievers. Ano po? Maliwanag po. Ano po? Ang sabi sa patuloy, Advisory Committee on Immunization Practices, Work Group on COVID-19 Vaccine, and on the San Bernardino County COVID-19 Vaccine, Task Force in California. His insights and explanation of common questions appear below. So, ang sabi dyan, ay, ito po. Ito ay si Jose Cortez Jr., isa namang Associate Ministerial Director for Evangelism at North American Division of Seventh-day Adventist. Kung titingnan niyo po yung kanyang comment, dyan sa right side, and red box, ang sabi niya, as such, we encourage responsible immunization/vaccination and have no religious or faith-based reason not to encourage our adherents to responsibly participate in protective and preventive immunization program. So, sabi niya, aming pinamamanhik na isulong natin ito at huwag tayo maglalagay na anumang kadahilanan at gagawin nating sangkalan ang ating religious belief. So, hindi natin pwedeng sabihin na tinatanggihan natin ang bakuna dahil tayo ay naniniwala na ito ay madumi, sapagkat ang ating paniniwala, pananampalataya bilang Adventista, ayon sa 2 Korinto, sa 19:20, ng ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu, hindi natin pwedeng gawin iyon. Ano po? Yun ang sabi niya. Ano po? Ministerial Director. Ngayon, ang sabi diyan, sa kanyang another tweet, ang sabi ni Jose Cortez, yan po sa red box, it would be awesome if Adventist churches and Adventist community services centers could open their spaces and collaborate as vaccination centers across North America. So, kanya pang ini-encourage yung ating mga institution sa North America na gawin itong vaccination centers. Ano po? Ang mahirap, hindi lamang ito sa Amerika because, especially we Filipinos or other countries who have Adventists, we look up to the United States Adventist na po. At pwede natin itong gawin. Kasi tinitingnan natin sila na mataas, so ang prinsipyo ng iba sa atin ay pwede nga sa Amerika, so gawin natin because it is safe. Ano po? So ito yung compromise, creeping compromise na nagdadala sa atin sa panganib. Ano po? Ang sabi sa patuloy nito ni Hogue, Loma Linda University Health is making a large-scale effort to vaccinate the community against COVID-19. Currently, with 2 vaccine clinic sites and the potential to expand in the future, the largest vaccine clinic is at Loma Linda University. Dryson Center 25040, Stewart Street, Loma Linda, and another at Park Plaza, 1790 Park Avenue, Redlands. Michael Hogue has played an integral role in getting the clinic up and running and is eager to provide the vaccine to the community. So, siya mismo ang nag-oversee nito. At sinabi niya na, ito ang magiging malaking vaccination center, ang Loma Linda. So, meaning to say, Loma Linda School of Pharmacy, our institution, is promoting that all individual should be vaccinated. Ano po?
Yun ang malinaw doon. So, ito ang goal niya. Ang goal ni Michael Hogg, ang sabi dito, our goal is to get as many people vaccinated as quickly as possible so we can bring this pandemic to an end, he said. We believe the most effective way to end the pandemic is to get 80% of our population vaccinated. We want to do our part to make that happen. So, sabi dito, para tayo maging ligtas, ang gusto namin sanang mangyari ay kung maaari, ang buong population natin, at least 80% ay mabakunahan para malagay natin sa hangganan itong pandemyang ito. So, yun ang nakikita niyang kaparaanan. Ano po? Actually, hindi lamang ang lumalinda sapagkat ito po ay isa ding institusyon natin. Sabi diyan, Organization Team Up for COVID-19 Vaccine Accessibility. Ito po ay noong February 17 lang, 2021. Ang sabi diyan, One Vision has teamed up with Met Coaches, the Hub, Watford Adventist Church, Plant, and the British Union Conference to offer residents in the community free transport to local vaccine centers. So, ito po, One Vision? Ito po ay isang asosasyon ng mga Adventist doon sa Great Britain na ang sabi, sila ay nagpo-promote ng vaccination kung kaya nga nag-offer pa sila ng free rides. Ano po? Free rides. Na kung saan, yung mga gusto magpabakuna ay dadalhin nila ng libre sa vaccination sites para mabakunahan ang mga tao. Ito po ay ginagawa nila. Ano po? Even the Oakwood University. Oakwood University hoping to be future vaccination site applying for state grant, no? Nag-apply pa sila ng mag-grant ng state para lamang sila ay maging isa sa mga vaccination site sa kanilang lugar. Ano po? And noong nakaraan lamang, ang Lumalinda University Health Department, ang sabi dyan ng Adventist Today, Governor Gavin Newsom visit Community Vaccine Center at Lumalinda University. February 19, 2021, from Lumalinda University Health Community Vaccine Clinic at the Dryson Center was visited by political dignitaries including California Governor Gavin Newsom on Wednesday, February 17. Pete Aguilar, U.S. Congressman representing California's 31st District, and James Ramos, State Assemblyman representing the 40th District, were also in attendance. Bakit mga kaibigan? Because of their concordance to the government in practicing and pursuing this program. Kaya sila binisita. Ano po? Sapagkat nakita ng gobyerno na sila ay nakikisangkot sa gawain. Ngayon, ang prinsipyo nila, ang sabi dyan, a Seventh-day Adventist organization, Lumalinda University Health is a faith-based health system with a mission to continue the teaching and healing ministry of Jesus Christ. So, sa kanilang pananaw, sa kanilang palagay, itong pagbabakuna, itong pagsusulong ng pagbabakuna, ang paniniwala nila ay ipinagpapatuloy nila ang gawain ng Panginoon ng panggagamot. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko pong tingnan natin kung ano ang sinasabi ng patotoo regarding this vaccination. Kung ito nga ba ay pagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoon. Ano po? Ang sabi po ng Inspired Writings, sabi dyan, the right hand is used to open doors through which the body may find entrance. This is the part the medical missionary work is to act. It is to largely prepare the way for the reception of the truth for this time. A body without hand is useless. Medical missionary work is to be so conducted that by it God's claim shall be presented to those who have never heard the truth for this time. This work is to be to the third angel's message as the right hand to the body, increasing its usefulness and
efficiency. So ang sabi ng Spirit of Prophecy, itong medical missionary work is the right hand of the gospel, to which it is used to open the door for the body can enter. Ano po? At ito ay sabi ng Smart Writings, magagamit natin para mapasok ang katotohanan. Medical missionary work. At ito ang gawain ng ating Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Loma Linda School of Pharmacy, itong ginagawa nilang pagsulong ng vaccination, ito ay pagpapatuloy ng gawain ito. Maliwanag ang sabi nila. Ngayon, kung ito nga ba ang pagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoon, ang kanilang gawain ay paglagay ng tuldok sa pandemya sa kaparaanan ng paggamit ng synthetic drugs. Kung ito ay pagsulong ng gawain ng ating Panginoon ng panggagamot, tanungin natin ang Spirit of Prophecy kung ito nga ba ang paraan ng Panginoon. Ang sabi ng Testimonies, Volume 9, page 168, it is the Lord's purpose that His method of healing without drugs shall be brought into prominence in every large city through our medical institution. So maliwanag mga kaibigan, mga kapatid, na ang kanilang paraan ay indirect oppose doon sa sinasabi nila na paraan ng Panginoon ng panggagamot. Bakit? Ang sabi kanina, ang panukala ng Panginoon na pagsusulong na dalhin sa mga syudad ang paraan ng panggagamot, subalit sa paraan na hindi gagamit ng mga drugs. Na malinaw mga kaibigan, mga kapatid, ano po? Ang sabi sa patuloy, every institution that bears the name of Seventh-day Adventist is to be to the world as was Joseph in Egypt and as were Daniel and his fellows in Babylon. Anong ibig sabihin? They reject the offer of the world. No po? They reject the temptation. Nakita niyo po yung presentation natin ng take your stand? Siguro, kung hindi ako nagkamali, second episode natin ng Prophetic Insight, na nung nandun sila sa Babylon, they learn how to say no. Ano po? Doon sa offering ng king from the king's table, that it made it a precursor for them to say no, to worship the image of the beast. So tayo ngayon mga kaibigan, kailangan ang institusyon natin, sabi dito, ay tayo ay mga Joseph sa Egypt at Daniel sa Babylon. Sa paanong paraan? That we must learn to say nay. Diba? Sa mga offerings ng government ng world, sa mga kaparaanan na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. So yun ang maliwanag mga kaibigan na prinsipyo dito. Ano po? Sapagkat ang sabi mga kapatid ng Selected Messages, page 290, concerning the use of drugs. Ang sabi dito, those who make a practice of taking drugs sin against their intelligence and endanger their whole afterlife. There are herbs that are harmless, the use of which will tide over many apparently serious difficulties. But if all would seek to become intelligent in regard to their bodily necessities, sickness would be rare instead of common. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Maliwanag mga kaibigan. Ano po? Na hindi natin kinakailangang gumamit ng drugs because if we do so, we are sinning against our intelligence conscience. Kaibigan, maliwanag. So, ibig sabihin, itong ginagawa ng Loma Linda School of Pharmacy na inirefer ng ating presidente na si Ted Wilson to be our guide in counsel with regards to accept this vaccine is in direct oppose to the biblical principles of curing diseases. Yan po mga kaibigan. So therefore, mali yung sinasabi nila na yung kanilang paraan ay pagpapatuloy ng methodology ng ating Panginoon ng panggagamot. Maliwanag mga kaibigan that they are in compromise. Ano po?
Ito ay babala sa atin. Babala sa atin mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, ang sabi dito ng Testimonies Volume 7, the closing message of the gospel is to be carried to every nation and kindred and tongue and people. In foreign countries, many enterprises for the advancement of this message must yet be begun and carried forward. The opening of hygienic restaurant and treatment rooms and the establishment of sanitariums for the care of the sick and the suffering is just as necessary in Europe as America. In many lands, medical missions are to be established to act as God's helping hand in ministering to the afflicted. Ito ang panukala ng ating Panginoon. Ano po? But, in a way, that they will administer herbs, not synthetic drugs. Malumanag po yun mga kaibigan, mga kapatid. Gusto ng Diyos na dalhin natin, isulong natin. Ano po? At sa paraan natin ng panggagamot, itong mga institusyon ng ating Panginoon, ito ang kanyang payo. Ang sabi niya, neither this is not the Lord's plan. Alin daw? That you may not to unite with unbelievers in medical work. Neither is this the Lord's plan. Apo? His word to you is, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial, or what part hath that believeth with infidel, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. You are to receive the grace of Christ, the great medical missionary. His divine wisdom will be given to you if you will refuse to yield to the inclination to link up with the world. Mga kaibigan, mga kapatid, ano ang plano ng Panginoon? Hindi niya panukala na sa ating kaparaanan ng panggagamot ay makipag-isa tayo sa sanlibutan. Napakalinaw mga kaibigan. We cannot tie up with them. Ano po? Malinaw ang sabi doon. Ano? It is not God the Lord's plan. Sabi niya, ano po? Ang kanyang karunungan ay ibibigay sa atin kung, ano po? Ating tatanggihan na ano? Na makipag-isa tayo, makipag-link, makipag-tandem tayo sa sanlibutan. Maliwanag mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, ang panawagan niya sa patuloy, ang sabi niya, He calls for men who will remain separate from the enemies of the truth. He calls for men who will not dare to resort to the arm of flesh by entering into partnership with worldlings in order to secure means for advancing his work, even for the building of institutions. Solomon, by his alliance with unbeliever, secured an abundance of gold and silver, but his prosperity proved his ruin. Men today are no wiser than he, and they are as prone to yield to the influences that cause his downfall. For thousands of years, Satan has been gaining an experience in learning how to deceive, and to those who live in this age, he comes with almost overwhelming power. Our only safety is found in obedience to God's word, which has been given us as a sure guide and counselor. God's people today are to keep themselves distinct and separate from the world, its spirit, and influence. Narinig niyo mga kaibigan, mga kapatid, maliwanag po. Ano po? Kaya nga, sinasabi ko, alam nyo, ito ang compromise natin. Alam niyo po kung bakit? Because not only our sanitariums or hospital, but including our schools. Ano po? Nagipagkompromiso tayo sa pakikipagtandem sa sanlibutan, no? By entering into partnership with the worldlings to secure the means in advancing the work. Ano po? Itong tinatawag nating accreditation. Nagpapa-accredit tayo at nagkakakuha tayo ng pundo sa gobyerno para lamang mag-advance tayo ng ating gawain. This is not the Lord's plan. At ang sabi kanina, if we do this, He will withdraw His protective power from this institution. Maliwanag yun mga kaibigan, mga kapatid. So, our schools, hospitals, that is tying up with the world, just to find means to advance the work, even in building institutions. Nakapatay tayo ng mga
ng mga schools, ng mga hospital because of the funding from the government, it is in opposed to the Lord's plan. We are sinning against God, mga kaibigan, mga kapatid. No? Katulad ni Solomon, ang sabi kanina, we are no wiser than him. We are no wiser than him. Yung kanyang pakikipag-tie up sa yung alliance as unbeliever that causes ruin, it will happen to us. It will happen to us, mga kaibigan. Kaya ito ay babala sa atin. Na kung sakali man na tayo ay nakipagtandem, tanggalin natin, putulin natin ang lahat na pakikipag-ugnayan natin sa sanlibutan para tayo tanggapin ng ating Panginoon. Ano po? Ang ating kaligtasan lamang ay ang pagsunod sa Kanya at gawin natin siya bilang ating counselor. Ano po? Marahil, sabihin nyo na naman, sabihin ng iba, lahat na lang mali ang nakikita nito. Inaatake ang iglesia. No. Bakit po? When Ellen White says that do not send your children to Battle Creek, was she attacking the church or just exposing the compromise? Tingnan niyo po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi diyan, ito po ay letter 41, 1900. The sanitarium is to be the Lord's memorial, a witness to the efficacy of the truth. Those who come to the institution are to be say that in the fear of the Lord is known. Binasan kanina, ang sabi diyan, the work to be done by sanitarium is to labor for the salvation. Dan institution. But, ang sabi diyan sa baba, as God's messenger, I am to say to our people that we are not to encourage our youth to go to Battle Creek, to receive an education. Fathers, mothers, the souls of your children are precious, and the warnings God has given that young men and young women should not be drawn to Battle Creek has now twice as much force as it had in the past. Bakit sinabi ni Ellen White na mga magulang, tatay at nanay, ang kaluluwa ng inyong anak ay mahalaga sa Panginoon? Huwag niyo silang ipadala sa Battle Creek. Was she attacking the church? Or just exposing the compromise they made? Kung sabihin natin ngayon na, don't work in that institution. Don't send your children to that school who ask funding from the government because they are in compromise. Are we attacking the church? Or are we exposing the compromise? And we are giving warning to the people para sila maligtas doon sa sabi ng Panginoon kanina that we are like Jerusalem, Jews na ipopronounce ng Panginoon ang kanyang woe. Mga kaibigan, mga kapatid, isipin natin ng malalim ito. Pag-aralan natin ng malalim ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kung tayo ay nandito, alam niyo po, iniisip ko, if Ellen White is still living today, he would say the same word to our people who are sending their children to our schools and institutions who compromise our belief to the world and to the papacy. Paano kung sabihin niya, don't send your children to these hospitals, to these schools of medicine, to these schools of like this, even to us here in the Philippines, because they are in compromise of tying up with the government and asking funding for the advancement of the work. What would you say, beloved? Would you adhere? Would you follow? O sasabihin nyo, hindi totoo yan at nagkakamali ka? Mga kaibigan, malaking palaisipan ito sa atin. Hindi lang yan. Mas malalim ang sinabi ni Ellen White dito po. Manuscript Release, Volume 12, page 333. There is a little hope in one direction. Take the young men and women and place them where they will come as little in contact with our churches as possible, that the low grade of piety which is current in this day shall not leaven their ideas of what it means to be a Christian. Ayun, mga kaibigan, mga kapatid. Nung sinabi yun ni Ellen White, was she attacking the church? Kanina, sanitarium lang. Ngayon, sa simbahan mismo, ang sabi niya, huwag niyong, kung maaari, ilayo niyo ang anak niyo
sa mga iglesia na mababa ang kabanalan na magkukontaminate sa karakter ng inyong mga anak. Was she attacking the church? No. She is just exposing the compromise that leavening the church. Mga kaibigan. At dito tayo binabalaan ng ating mensahero, ng ating Panginoon, na huwag tayo makipagkompromiso sapagkat kung hindi natin naalisin ito, maobliga siya na sabihin, sabi kanina, na hayaan na lang ang mga anghel na bitawan ang hangin, that destruction and death will fall upon us. Oh, beloved, miserabling pagkakataon yan, miserabling bagay yan, mga kaibigan. Ang sabi dyan, the time is not far distant when the test will come to every soul. The mark of the beast will be urged upon us. Those who have step by step yielded to worldly demands and conformed to worldly customs will not find it hard matter to yield to the power that be. Rather than subject themselves to derision, insult, threatened imprisonment, and death, in this time the gold will be separated from the dross in the church. The godliness, true godliness, will be clearly distinguished from the appearance and tinsel of it. Many a star that we have admired for its brilliancy will then go out in darkness. Chaff, like a cloud, will be borne away on the wind, even from places where we see only floors of bridge wheat. Ano po? Ngayon, kung tayo ay unti-unti na sumasang-ayon sa kagustuhan ng gobyerno, step by step, we yield to world demands. Kung ang ating mga institusyon, tahanan, iglesia, ay unti-unting sumasang-ayon sa kanila, pagdating ng final test, which is the Sunday law, it will be easy for us to say yes to their demand. Kaya nga po, nakaraan sabi ko, nung si Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel, they learned to say nay doon sa offering ng king. They had the courage to say no, to bow down to that image of the beast. But if sa atin ngayon, ganun ang gagawin natin pagdating ng Sunday law, madali sa atin na maghindi. Pero, kung ngayon pa lang, madali na tayong madala. Ano po? Magiging madali na sa atin na sumang-ayon na magpatatak ng tatak ng hayop. Makikita natin ang pagkakaiba natin pag dumating ang oras na ito. Sapagkat ito ang magmamarka ng ating kabahan. Sabi diyan kanina, marami ang tatanggap dahil lamang sa pag-alala na sila ay insultahin, sila ay bantaan na ikulong, o kaya sila ay patayin. Magiging madali sa kanila na umuo sa demand ng gobyerno. Sapagkat ngayon pa lang, sila ay oo na ng oo. Subalit ito ang magiging panahon upang ang ginto ay mahiwalay sa dumi nito. Ang trigo ay mahiwalay sa panirang damo. Ang tupa sa kambing. Ang matalino sa mangmang na dalaga. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ay hamon sa atin upang tayo ay tumayo ng matibay. Ano po? Sabi ko kanina, hindi ito para magkondina, atakihin ang simbahan, but to expose the compromise that leavening the church, that brings the church into a great danger, beloved. Isa lamang ito, institution na ito. Marami pa sa atin. Even our hospitals, even dito sa Pilipinas, dito sa local area natin, makikita natin that many of them ay nakipagkompromiso. Gusto nyo ba na maobliga ang Panginoon na ibuko sa atin hindi ang pagpapala, kundi ang kanyang sumpa? Habang may panahon pa, mga kaibigan, mga kapatid, putulin natin ito lahat. Ang panawagan niya sa atin, talikuran natin ang kasalanan natin. Magbago tayo.
magsisi tayo. Lumapit tayo sa Kanya at tayo ay gagabay niya na lumakad sa tunay na daan sa kaligtasan. Ama naming banal, marami pong salamat sapagkat ipinakita niyo sa amin ang iyong biyaya at pagliligtas sa oras na ito. Gabayan po kami na kung kami man ay nakipagkompromiso, bigyan kami ng lakas na putulin ito sa prinsipyo ng katotohanan upang kami po ay manatili sa ilalim ng iyong biyaya, pag-ibig at pagliligtas. Maraming salamat po. Ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pang pasalamatan natin noon sapagkat dinala tayo sa isa namang katotohanan na magdadala sa atin sa tunay na daan sa kaligtasan. Ang pagkapalang nawa ng langit ang sumaatin sa oras na ito.